11. Second Samuel chapter 11. Ikaduha nga Samuel kapitulo 11. Kaning basahon. Second Samuel chapter 11. Abli ta tanan sa Biblia. Kung namoy Biblia, mas maayo gyud mag-abli sa Biblia, no? Second Samuel 11. Supposed to be 1 to 27. Apan ato na ning basahon gikan sa verse number 1 to 5 lang sa. Itong basahon 1 to 5 for time purpose. Diya lang una antod sa versikulo 5. Second Samuel 11, 1 to verse number 5. Ako magbasa sa verse 1, kamo verse 2, verse 5. Dunganan nato. It came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him, and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. Kamo ba sa verse 2? And David sent and inquired after the woman, and one said, Is not this Bathsheba the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? At ang dunganan verse 5, And the woman conceived and sent and told David, and said, I am with child. Let's pray. Langit nun, gamahanan, may gugmaon namo nga mahan, Ginoo niya kami sa mga tubangan, nagbasa sa imong balaan nga pulong. Apan o Dios, ang among kinabuhi, dili ganit takos sa paggunit niini, labi na sa pagbasa niini amahan. Apan Lord, nagpaubos sa among kaugalingon, ug nangayo kami og kapasayloan Ginoo. Sa tanan nga kalapasan, himuha kami Ginoo nga takos sa pagtuki Ginoo sa imong pulong karon nga gabi, nga imong hatagan og kaalam, masabtan namang imong pulong sa simple nga pamaagi, ug aduna kami mga pagtulunan makutlo gikan niini. Giyahi kami amahan, panalangin niya matagos sa karon Lord, mabless imong pulong sa pangalan ni Jesus. Amen. Na dinhi sa 2 Samuel 11, 1 to 27, supposed to be the whole chapter. Ito lang gibasa 100 sa verse 5 for time's sake. So, nasayod ta sa background nga sa kinabuhi ni David sa dihang siya nakasala sa usa ka babae. O diha sa atong gibasa saysay diha sa mao nga story. So karon nga gabi ang title sa mensahe, The Giant That Killed David. Ang higante nga mi patay kang David. Tingali naghuna-huna mo pag maghisgot ta og giant, ang atong hunahuna, first thought nga maabot gid sa atong hunahuna is si Goliath, di ba? Giant that killed David. Now dinhi sa mao nga text, dili giant, dili si Goliath ang nagpatay kang David dinhi. Apan ang giant dinhi nga nagpatay kang David mao ang last. Unsa man ning last? Kaning kaibog. L-U-S-T, last. The Bible mention about the last of the eyes, the last of the flesh. Adunay pagpangibog, pagpangibog sa mata. Sa atong makita, maibog ta. Maibog tag bag-o nga tsinilas, bag-o nga sapatos, bisan unsa nga bag-o, maibog ta. Gitawag na nga last of the eyes. And then napoy gitawag sa Biblia nga last of the flesh, kaning kaibog sa unod. Unsa maning kaibog sa unod? Mao ni atong makit-an karon sa mga TV screen, makit-an nato sa mga cellphone, sa mga gadget na aning last of the flesh.
Na labi na karon nga na mga babae nga mga vlogger, bantay man siguro mana nga grabe ka mga vulgar na kayo. Mga term nga ginagamit, mga binastos. Wa na sila pagrespeto mismo sa ilang kaugalingon. O the Bible calls it lust of the flesh. Now, ang giant dinhi nga mipatay kang David, dili si Goliath, apan mao ang kaibog sa unod. Gani ingon niya sa verse 1, ug kini nahitabo human nga natapos ang tuig sa panahon nga ang hari moadto unta sa gubat. Sa Old Testament, ang hari kung adunay gubat, siya ang mangulo. Siya ay mag-una sa gubat. Dili para sa atong panahon karon kung nay gubat kay ang general to man sa pisina niya, mga sundalo, ang mga ultimo may maguna, ang mga dagkog ranggo nasa likod. Sa unang panahon dili na mao. Tungod kay kung ikaw ang leader, ikaw ang general, ikaw may mag-una. Ang hari may mag-una. Og dini nga panahon si David unta go forth to battle that David sent Joab. Na siya ay mighty man, na siya ay leader. Si Joab mo iyang gipadala and his servants with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. Nagpabilin panahon sa gira, si David nagpabilin dito sa Jerusalem. And this time, iyang na-encounter ang giant nga pagpangibog sa unod. Higante nga pagpangibog sa unod. And it came to pass in an evening tide, nahitabo nga pagkagabi, that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. Naglakaw siya sa atop sa balay sa hari, and from the roof he saw a woman. Dito siyang atop, tungtong siya ito, nakakita siya babae nga naligo, and the woman was very beautiful to look upon. Notice the phrase, very beautiful to look upon. Perting gwapaha tanawon. Kana nga phrase, kung lalaki ka, kabalo ka na nga phrase, amen? Gwapa kayo tanawon. So, mo ni din ang last nga mipatay kang David. So, adunay 4 things atong hisgutan din unsa may gihimo aning pagpangibog sa kinabuhi ni David. Now, Kristohanon, there's nothing good sa butang nga lust of the flesh, kanang pagpangibog sa unod. Wa gyoy maayo ni ana. Unya, timan-an nato nga kining lust or pagpangibog, walay gipili ni ini nga iyang biktimahon. Dili ni mo santo og pastor. Dili ni mo santo og nagasimba. Nganuman, kay kining pagpangibog, basta tao ka, naagyod ni nimo. Naani nako, naani sa matag lalaki ang gitawag nga lust of the flesh. Sa dihang nakakita si David sa babae, ingon sa iyang nakitaan, ang babae nga nakita, unsa daw? Very beautiful to look upon. Di gyud ka makabalibad. Di ba? Na-term na, di ka gyud makabalibad. Kay pertig yung gwapaha. Na una nga butang din ang last. At manan nato ni mga Kristohanon, mga lalaki. Kay kining gwapa, mao gyud ni gamiton sa yawa. Di gyud mo gamit ang yawa og maot pagtintal sa lalaki. Gwapa gyud iyang gamiton. Tanawa si Samson, di ba? Gwapa kaayo si Delilah. Una nga ang yawa di na mo gamit og ordinaryo. Kung mutintal siya, iyahag yung gamiton kadtog yung gwapa. Now, magbantay day taning mga gwapa sa simbahan, bantay mo sa mga gwapa. Kay basin mo na hinungdan nga matintal ka. O daghang mga pastor, naguba ang ministry tungod sa gwapa. Murag katawanan, no? Pero ang realidad, mo gyud ni.
O samtang gawali ko ini karon ang yawa naghuna-huna na pangitaan ko ni gwapa si Pastor James. Kay testingan nato ni siya. Una nga magmatngon gyud ta. Ang problema man gud ani ni David kay imbes tuwa siya sa gubat, siya ay mangulo sa gira, nag-rest day mangud siya. Panahon nga nag-rest day siya, gitintal din siya sa yawa. Niingon sa Biblia din dito sa atop iyang nakita, very beautiful to look upon. While nagtanaw siya dito sa atop, ang problema lang ani kay pagkakita niya, na-obsessed siya sa iyang nakita. Wa man siguro yung problema kaning natay makitaan, amen? Kunya human nga imong nakita, Lord, pasaylo ako sa akong nakitaan. Di na nako ni tanaw ng usab. Ang problema man gud kay pagkakita niya, wa siya naka-move on sa iyang nakita. Na-obsessed siya sa iyang nakitaan dito sa rooftop, pagkanindot sa view sa iyang nakita. Kanang ko sa sayings, birds of thought may fly over your head. Testing mo na, nga samtang nag-study ka o samtang nagbasa kag Biblia, ay huna-huna nga mi agi ba sa imong nisantob sa imong huna-huna nga dili maayo. So ingon ba dito nga, birds of thought may fly over your head. But, kung moabot man nga nay birds of thought nga moagi sa atong ulo, ingon pa niya, don't let it stop and build its nest. Mao ni ang nahitabo ni David. Pagkakita niya, iyang gitugutan nga na-obsess siya sa iyang nakitaan, iyang gipahimo og salag didto sa iyang ulo. Og dili ra bagid ni garantiya. So adunay upat kabutang una dinhi, ang last that killed David, it ensnared his mind. Kuya dayon ning pangibog. It ensnared. Unsa nang word nga ensnared? To snare. Unsa man ang snare? Litag. Sa dihang miagi ni sa unahuna ni David, nakit-an ni niyang perting gwapaha, ingon sa pulong sa Dios, very beautiful to look upon. Pagkakita niya ni, wa siya nakamove on. Na-obsess siya sa iyang nakita. Ug tungod nini, it ensnared his mind. Nalitag ang iyang huna-huna. Natrap ang iyang huna-huna. Wa siya makahawa sa iyang nakitan. It captures his attention. Tuara gyud didto perminti ang iyang huna-huna. Now, Kristohanon, naman gyud mga butang atong makitaan nga di maayo. Pero kung naman galing tay makita nga di maayo, ato gyud ang iampo sa Ginoo. Amen? Ginoo, tabangi ko na kung unsa man to ako nakitaan, maka-move on ako. Amen? Ang problema ni David, wa siya naka-move on. It ensnared his mind. Ang last, ang giant nga nagpatay kang David, kining kaibog. O sa diyang naibog siya, nalitag siya sa kaibog. Ang Kristohanon, dili garantiya nga di ko maibog o di ka maibog. Naagit tay kaibog. Amen? Samtang makakita, maibog manggay ng buta nga di kita. Kita pag makakita ta. Pero timan-an na nato nga kung maibog ta, maabot ang point nga maibog ta, iampo gid nato sa Ginoo. Amen? Ginoo, tabangi ko nga maka-move on in taon ko ani. Nga dili ko matrap ani ako nakitaan. Kaysa kinabuhi ni David, it ensnared his mind. Nawala sa iyang huna-huna ang iyang nakitaan. Ug didto, sige siya huna-huna, na-obsess siya sa iyang nakitaan. Kuyaw, daining natay sige huna-hunaon. Ang butang nga atong ginahuna-huna, dili madugay atong i-perform. Mao na nga, unsay nasa imong huna-huna karon? Kung maayo, padayon. Kung para sa bulaton sa Ginoo, imong ginahuna padayon.
Pero kung dili na maayo o makadaot na sa iglesia, makadaot na sa imong pagpangalagad sa Ginoo, undangin na kay sa sige nimong hunahuna, ma-obsess ka na, kadugayan ka na imong ginahuna-huna, imuha na ng buhaton. So, timanan na to ha, the giant that killed David kining last, ang kaibog. Una, ang kaibog, it ensnared his mind. Na-trap ang iyang huna-huna. Na-obsess siya, wa siya kamug-on siya nakitaan. It catches his attention. Pagkakita niya, sige siya huna-huna. Unya, kay sige man siya huna-huna, sa iyang nakitaan, wala siya mihunong dito. Tanaw na to sa verse number 3. Ingon sa Biblia, and David sent and inquired. Ang iyang nakitaan, nagpabilin siyang hunahuna ug tungod kay hari man siya naa siya gipadala aron nga mususi sa iyang nakitaan and inquired after the woman. Kinsa man tong bayana? And one said, is not this Bathsheba? Ay, katoy man nakitaan hari si Bathsheba man to, anak to ni Eliam, the wife of Uriah the Hittite. Kabalo ba mo kinsa ni si Eliam? Si Eliam is one of the mighty men of David. Sinaligan sa iyahang mga sundalo. And Uriah, the same thing. One of the mighty men ni David, sinaligan sa mga sundalo. So ang iyahang father-in-law ni Uriah, mighty man ni David, si Uriah pod mighty man pod ni siya ni David. Giingnan sa nag-inquire, giingnan si David nga, hari, king, ang katuday mo nakitaan, anak man itong Eliam, katong sinaligan ni mga sundalo ba? Yung asawa man ito ni Uriah, katong loyal bitaw kaayo ni mga sundalo, si Uriah, katong bayhana, asawa to ni Uriah. So nakabalo na si David, na ensnare iyang huna-huna dito, na din sa verse 3, nasayran niya nga, ay, sawa man itong Uriah ako nakitan. Ay, anak man ito ni Eliam day, sinaligan ako nga sundalo. Tanawa sa verse number 11. And Uriah said unto David, the ark and Israel and Judah abide in tents, and my lord Joab and the servants of my lord are encamped in an open fields. Shall I then go into mine house? Naadito ang mga sundalo na kigubat sila niya. Paulion ko nimo sa imong balay to eat and to drink and to lie with my wife. Imo kong padulugon sa akong asawa nga akong mga kauban nakigubat. As thou livest and as thy soul liveth, I will not do this thing. Di na ko ni kaya himuon. Di ni mabuhat sa akong konsensya nga pahayahay ko sa akong balay, magkaon-kaon ko dito, mudulog ko sa akong asawa. Samtang nga akong mga kauban nakigubat dito sa kaway. Di na ko ni mahimo hari. Mubalik ko dito sa pakigubat na. Makita ni mo diha. Grabe ka trusted, grabe ka loyal nga sundalo si Uriah kang David. Na ikaduha nga butang din ang last nga mipatay kang David. Primero ang last, it ensnared his mind. Ikaduha, it erased his reason. Kuyawa di ay sa last. It erased his reason. Mipapa sa rason. Nga bisan pa si Uriah sinaligan niya, ako'y labot. Napapa ang rason. Si Eliam niya sundalo, bahala na sila. Iyahang gipurso ang last. Nga ning accumulate sa iyahang huna-huna. Og tungod kani accumulate man ni dito sa iyang huna-huna, ning snare man ni sa iyang mind, na-trap naman siya ni ini, na-obsessed man siya ni ini, it erased his reason. Kristohanon, dili day maayo nga ma-obsess ta sa butang. Kaya ang rason, ma-erase. Kanang imong pag-eskwela karon kung naa kay mahuna-hunaan, matrap ang imong huna-huna, ma-erase ang reason sa imong pag-eskwela. Mawala na ang value, mawala na imong focus, humanon ka kag-eskwela, pero na-sidetrack man ka, nindutaan ni, oy, naaraman dahil hindi naman ita kinanglan ng eskwela, naman dahil panapi din, dali raman dahil ni.
ma-sidetrack ka. Og tungod kay si David na obsessed man ani, na snare man siya yang una-una, nalitag man siya niini, it erased his reason. Napapa ang rason. Napapa ang iyang maayo nga sundalo, sinaligan niya nga sundalo, na-delete, na-abolish, na-blot out, na-wipe out. Now, Kristohanon, kuyaw kaayo ang kaibog. Ang last. Mo ni mo patay nato. Amen? Ug daghang Kristohanon, daghang pastor na patay aning last. Ug dili ko exempted ani. Kay pwede ko patyon sa yawa ani nga butang. Muna nga sa atong kinabuhi ampo gyud ta kanunay, basa gyud ta sa iyang pulong ingon sa Biblia, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against him. Muna nga kinahanglan gyud nato magbasa sa pulong sa Dios. Di na ganit ta magbasa sa pulong sa Dios, magkasala gyud ta batok sa Ginoo. It erased his reason. The wife of Uriah the Hittite. Siya ang sinaligan nga sundalo. Siya ang loyal kaayo nga sundalo. Ingon pa, di ko kumuli sa mong balay, di ko kumudulog sa akong asawa. Mubalik ko dito kay luoy kayo ako mga kauban tuwa sa open fields, nakigira sila niya. Magpahayahay ko sa akong balay, mubalik ko dito. Pero kanang tanan gibaliwala ni David. It erased his reason. Kaya unsa may nasa yung huna-huna? Ang last, ang pagpangibog. Mga Kristohanon, kuyaw kaayo ang mahimo sa atong huna-huna. Ang pagpangibog nga mo-accumulate sa atong huna-huna, mo snare, mo trap, ma-obsess ka sa imong gihuna-huna, malimtan nimo ang imong reason, malimtan nimo ang imong purpose. Muna sa atong pagpangalagad sa Ginoo, the reason nga nata dinhi kanangalagad ta sa Ginoo, pero malimtan nato ni kung natay kaibgan, natay i-desire na Kristohanon, dapat ang ato ring i-desire ang Ginoo sa atong kinabuhi. So it erased his reason. And then dito sa verse number 27. The Bible says in verse number 27, and when the morning was past, yun sa pulong sa Ginoo, David sent and fetched her to his house, and she became his wife. Fast forward na to, gipapatay ni David si Uriah. Ano? It erased his reason. Ingon pa siya, Uriah, kani nga letter, dadani. Ihatag ni kang Joab. Pagbasa ni Joab, unsay sulod sa sulat. Ingon pa dito sa sulat, verse 15, set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten and die. Tanawa? Grabe, na-erase ang purpose, ang reason ni David. Ang iyang loyal nga sundalo, gibahog niya sa iyang kaaway. Dali man kasi, Uriah pa ang nagdala sa sulat. Yang gihatag kang Joab. Pagbasa ni Joab, nagsulat dito, nakabutang, ibutang si Uriah sa hotspot. Kung asa to ang pinaka delikado nga lugar, dito siya ibutang. Unya, pag mabutang na siya dito, biyain ninyo. Retire ye from him, that he may die. He may be smitten and die. Aron, mamatay siya. Giplano na daan ni David. Pagkamatay ni Uriah, sa verse 27, gikuha dayon niya ang asawa ni Uriah. Grabe kadautan. Mao na siya ang mahimo sa last. Ang kaibog nga ni-accumulate sa unahuna ni David. It ensnared his mind. It erased his reason. Din sa verse number 27, tanaw na to, padayon na to basa. David sent and fetched her to his house, and she became his wife, and bare him a son. But the thing that David had done, ano sa daw? Displeased the Lord. Kristohanon, wa gyud tay matago. Masayran gyud sa Ginoo. Amen? Bisan unsaon nimo nagsikreto, wa gyud aso nga makumkum. Ang pilosopo miingon,
walay aso nga makumkum pero naay aso nga maugom. Di ba? Ugom. Pero dili gid na nimo maugom hantod-hantod. Imo gid ang ibuga. Mugawas ra gyapon. Mailahan ra gyapon. Ama? Nagdahom si David nga way nakabalo. Pero ingon sa Biblia sa verse 27, but the thing that David had done displeased the Lord. Ang butang ang gihimo ni David, wa gyud malipay ang Ginoo. Na dinhi makita nato, it eclipsed his God. It ensnared his mind. Kuyawa sa last, right? It ensnared his mind. It erased his reason. It eclipsed his God. Saan ang word ng eclipse? It darkened his God. Tungod sa sala nga nahimo ni David, na ulawan ang Ginoo. Nadamay ang pangalan sa Ginoo. It eclipsed his God. It darkened. Degradation, descent, downfall. Na-degrade ang ngalan sa Ginoo tungod sa sala nga gihimo ni David. Kristohanon, ang sala nga imong gibuhat or ginabuhat karon, maka-degrade na sa ngalan sa atong Ginoo. Maka-affect na sa ngalan sa simbahan. Wa ko nasayod unsa imong gihimo karon, apan kung naman ka gihimo nga dili maayo ug wa malipay ang Dios. Tanawa din niyo, the thing that David had done displeased the Lord. Ang gihimo ni David nakapasubo sa Ginoo. Ang pangutana, sa imong gihimo karon nalipay ba ang Ginoo o nasubo? Tingali dili parehas kang David ang imong gihimo. Apan ang pangutana, did it please the Lord or did it displease the Lord? Kung na-displease ang Ginoo, di gyud ka mag-uswag sa imong Kristohanon nga kinabuhi. It eclipsed his God. Ningit-ngit ang Ginoo ni David tungod sa iyang gihimo. Can you imagine? Di papatay niya si Uriah aron maasawa niya si Bathsheba. Na Kristohanon ang atong gibuhat, ma-degrade ang atong Ginoo. Amen? Sala ang imong gibuhat, madaot ang ngalan sa Ginoo. The thing displeased the Lord. Mao na nga hunahunahon gid nato usa nato buhaton. Hunaa sa makadaghan. Malipay ba ang Ginoo ani? O masubo ang Ginoo ani? Sa akong kinabuhi, nakit-an ba ang Ginoo or ngit-ngit kayo nga wa gyud nila nakit-an ang Ginoo? Basin mo ni hitabo ba? Mo ni hitabo di kang David ang ngit-ngit na it eclipses God. Ngit-ngit na di na makit-an ang iyang Ginoo tungod sa sala gihimo ni David. And lastly, balik na sa verse number 10, ingon sa Biblia, and when they had told David, saying, Uriah went not down unto his house, David said to Uriah, comest thou not from thy journey? Why then didst thou not go down unto thine house? Tanawa, si David dinhi, gusto niya tabunan ng iyang sala. La, uli dito sa imong balay. Dulugit imong asawa. Giplano gid niya pag-ayo para matabunan ng iyang sala. And Uriah said unto David, the ark of Israel and Judah abide in tents. Nasa dito sa tulda? King, tuwad tok mga kauban ng mga sundalo, tuwa sila sa tulda. And Joab and the servants of my Lord are encamped in an open fields. Shall I then go into mine house to eat and to drink and to lie with my wife? As thou livest and as I so liveth, I will not do this thing. So, makita nato din sa verse number, balik ko na ko basa ang verse number 10. Ingon ba sa pulong sa Ginoo? Tungod sa gihimo ni David, diya sa last phrase, and why then didst thou not go down into thine house? So, verse 10. And when they had told David, mo ba ni? Verse number 2 Samuel 12:10, sorry. 2 Samuel 12:10. Now therefore the sword shall never depart from thine house. Tungod sa sala nga gihimo ni David. Ingon ang judgment sa Ginoo kang David.
unsa ng sword? Ang espada, ang patay, dili mo biya sa imong balay, because thou hast despised me and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife. Tungod kay giilog pa nimo asawa ni Uriah, ang silot, ang patay, dili mo biya sa imong balay. O nasayod ta nga, down ana nga verse, ang mga anak ni David nagtigom. Ipatawag sa ilang igsuon, o nya, giyon sa man, hindi pamatay. Silot sa sala, naghihimo ni David. So, din makita na to, ang last nga may patay kang David, it endangered his reign. Tungod sa sala, nga gihimo ni David, it endangered his reign. His reign became exposed, sensitive, vulnerable. Kuyaw kayo ang mahimo sa sala sa atong kinabuhi. Ma-endangered ang ministry. That does not mean nga, ako raman naghimong sala, huwag man mo apil ani, di ba? Huwag may labot simbahan. Huwag bitaw may labot, pero ang kaulaw, ma-apil ang simbahan. Can you imagine kung nangawat si Pastor? Pastor James ba, nangawat niya, nasakpan. Pastor man na sa baptist. Uy, di ba pastor man mo si Pastor James? Wala kay labot, ako rin may nangawat, pero ma-endangered. Amen? Mabutang sa kakuyaw. Mana nga, tarungon yun nato ang atong kinabuhi Kristohanon. Sa sala ni David, ang silot, ibuok nasod sa Israel na pagan. Ang gingharian na damay. Si David na ang naghimo sa sala. Ang iyang mga anak na damay. Ang iyang pamilya na damay sa silot sa sala ng gihimo ni David. Now think about this. Kung naghimo kag sala karon, kung naa pa kay sala gihimo karon, una-una luya sa akong pamilya. Dili panalanginan sa Ginoo kay naa ako'y sala gihimo. Bisan pag unsaon nimo kampo, ingon sa Biblia, he that covereth his sin shall not prosper. Di gyud ka mag-uswag, ingon sa Biblia, kung magtago kag sala. Tanawa si David, gyud din taon, luoy gyud. Kay naay sala sa iyang kinabuhi. Pero yun sa Biblia, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Di pa ulahi, oy. Kaluyan pa man ita sa Ginoo. Amen? Basta mo kumpisal lang katubangan sa Dios. Mga ikapasaylo, maluoy ang Ginoo sa atua. Timanan na to ni ha, kuyaw kayong kaibog. Og di lang ni kaibog sa unod, kaibog sa mata. Sa mga butang atong ginahimo, maibog pamangyapon ko, oy. Ilimnon, maibog pamangyapon ko, oy. Unsa pa imong kaibgan diha? Kuyaw kay ning kaibog. Ma-snare imong hunahuna, ma-erase imong reason. Napunta kay gusto buhaton pero di na nimo mabuhat. Tungod kay namang kay gikaibgan. And then it eclipse his God. Mangit-ngit ang atong Ginoo. Hayag unta kayo. Pero di na maklaro. Suga unta ta. Pero wa na imbes 100 watts, agoy 3 watts na lang. Ingit-ngit na tungod sa sala. Ang atong sala di gud maayo. Mungit-ngit ang atong kinabuhi and endangered his reign. Pati ang atong pagpangalagad sa Ginoo mahimo ning endangered basta na sala sa atong kinabuhi. Pero kung naman galing sala, ingon sa Biblia, di pa ulahi ang tanan. Kung sa pulong sa Ginoo, he that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Gusto ba kakaluyan ka sa Ginoo? Confess and forsake. Whoso confesseth and forsaketh. Dili pwede nga, nag-confess ka, pero gunita nagyapon mo. Naghinulsul ko, nagkasala ko, niya, man, balik, di na mao. Yun sa Biblia, confesseth and forsaketh them shall have mercy. Pero kung confess ka, hindi mag-forsake, wag yapoy kaluoy. Mangayo kang pasaylo, niya, imuhang i-forsake sa likway mo. Biyaan, talikdan mo. Kaluyan ka sa Ginoo. May God bless you, Holy Word. Let's all stand. Mag-awit one song. As we close atong awiton, Jesus paid it all. Three flats na, 3 flats.
Jesus nag sing si Jesus nag-ingon maluyahon ikaw magabantay magampo og ligonon ko ikaw silot kong tanan iyang gibayran kasing ko karon iyang gihinluan nakita kong gahom kanimo o Jesus may mga nakasala nga imong gihinluan silot kong tanan iyang gibayan kasing ko karon iyang gihinluan last verse 4 sa akong pagbarong sa atubangan mo ang pagdaig ko kini imong gitubos ako silot kong tanan iyang gibayan kasing ko karon iyang gihinluan. Amen. Hanggang ako si Jameson. Please say a prayer, please. Lord, salamat na usab nining laing kagabion nga tunga sa semana Lord nga malampuso na usab sa imong mga pulong sa among pagpaminaw karon Lord. Bless kini sa matag usa mo kasing-kasing Lord. Imo kini nga magabadlong sa matag usa Lord sa mga kadaot nga mga butay Lord kung kini pagapadayon ng Lord. Lord, bisan pa sa among matag usa ka kinabuhi karon Lord, ikaw hatag og safety kanon ay matagad daw Lord ug usab sa panalangin nga moabot Lord. Kining tanan kanon ay pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.